May isang babaeng Amerikana na tuluyang nagbago ang relasyon sa kanyang pamilya matapos niyang imbitahan ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ngayon, ihahatid namin sa inyo ang kuwento ng isang babae mula sa New York na nawalan ng komunikasyon sa kanyang mga magulang sa loob ng 3 taon dahil sa pagpapakasal niya sa isang lalaking Pilipino. Bakit sa dinami-dami ng lugar, sa Pilipinas pa? Ito ang tanong ng kanyang mga magulang na ilang buwang tumutol sa kanilang kasal. Sa huli, kinailangan nilang magtalikuran at dumaan sa mahabang panahon ng pananahimik dahil sa kanyang pagbubuntis. Naglakas loob siyang imbitahan ang kanyang mga magulang sa Pilipinas, ngunit ang reaksyon na ipinakita ng kanyang mga magulang sa loob lamang ng ilang araw matapos tumuntong sa lupain ng Pilipinas ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Higit pa rito, habang lumilipas ang panahon, ang kanyang mga magulang mismo ang nagbigay ng isang nakakagulat na suhestiyon. Ano nga ba ang tuluyang nagpabago sa puso ng kanyang mga magulang na dating naniniwala na ang Pilipinas ay isang magulo at mapanganib na bansa? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kahangahangang karanasan. Ako si Elisa. Ipinanganak ako sa New York, Amerika, at namuhay ng malaya at puno ng pasyon. Mula pagkabata, mahilig na akong maglakbay, at dahil sa aking matinding kuryosidad sa mundo, ako ay laging sentro ng atensyon saan man ako magpunta. Ipinagmamalaki rin ako ng aking mga magulang dahil sa aking pagkatao. Dahil sa aking mahuhusay na grado, nakapasok ako sa isang prestihiyosong universidad at naging aktibo sa buhay campus. Noong nasa 2 taon ako sa kolehiyo, sumali ako sa isang International Cultural Exchange Program. Doon ko nakilala ang isang exchange student na Pilipino na nagngangalang Paolo. Mula sa unang pagkikita namin, may naramdaman na akong kakaiba. Tahimik siya ngunit may malalim na mga mata at kahit hindi siya madalas magsalita, malinaw niyang naipapahayag ang kanyang mga saloobin. Kabaligtaran siya ng aking pagkatao. Ngunit iyon pa ang lalong nakapagbigay akit sa kanya. Sa aming unang group project, naging magkagrupo kami at doon ako lubos na humanga sa pagiging masinop at responsable ni Paulo. Mula sa pangangalap ng impormasyon hanggang sa paghahanda para sa presentasyon. Noong una, pareho kaming maingat dahil sa malaking pagkakaiba ng aming mga kultura. Si Paulo ay hindi pa sanay sa kulturang Amerikano at ang alam ko lang tungkol sa kultura ng Pilipinas ay ang mga imahe ng magagandang beach at mga kwento tungkol sa kahirapan. Ngunit habang nagsasama kami sa ilang mga proyekto, unti-unti naming naunawaan ang isa't isa. Ang mga maliliit na pag-aalala na ipinapakita ni Paulo at ang kanyang pagpapahalaga sa pamilya ay bago para sa akin. Sa simula ng aming relasyon, maraming bagay ang kinailangan naming matutunan. Tinuruan ako ni Paulo ng Tagalog at ipinakita ko naman sa kanya ang malayang aspeto ng kulturang Amerikano. Sa aming mga date, madalas kaming magulat sa pagkakaiba ng aming mga paraan. Laging hinihintay ni Paulo na ako ang maunang kumain at para sa kanya, natural lang na pagbuksan ako ng pinto. Noong una, naiilang ako sa mga kilos niyang iyon. Pero kalaunan ay naunawaan kong iyon ang kanyang taos-pusong pag-aalaga. Ang pinakanakatatak sa akin ay ang paraan ng pagkukwento ni Paulo tungkol sa kanyang pamilya. Ang paggalang at responsibilidad niya sa kanyang mga magulang ay ramdam sa bawat salitang binibitawan niya. Para sa akin na lumaki sa individualistic na kultura ng Amerika, ito ay isang bagong karanasan. Naranasan ko ring sumama sa mga kaibigan niyang Pilipino sa isang Filipino restaurant para kumain ng adobo at sinigang. At humanga ako sa kanilang matibay na pagkakaibigan. Pagdating ng 3 taon, lalong lumalim ang aming relasyon. Ipinakilala ko si Paulo sa aking mga magulang. At kahit may kaunting ilangan sa simula, nagustuhan din nila ang magalang na pag-uugali ni Paulo. Mukha siyang magalang at tapat na binata, positibo nilang sabi. Nang makilala ko naman ang mga magulang ni Paulo sa pamamagitan ng video call, kinabahan ako ng husto. Ngunit gumaan ang aking loob dahil sa mainit nilang pagtanggap. Habang papalapit ang aming pagtatapos sa kolehiyo,
naharap kami sa isang praktikal na problema. Kailangang bumalik ni Paulo sa Pilipinas at ako naman ay kailangang magsimula ng karera sa New York. Ngunit ayaw naming isuko ang aming relasyon. Nagpa siya kaming pumasok sa isang long-distance relationship. Ang unang ilang buwan ay napakahirap. Dahil sa 12 oras na pagkakaiba sa oras, hindi madaling mag-usap sa telepono at limitado ang aming pagbabahagi ng araw-araw na buhay. May mga araw na hindi kami nagkakausap dahil abala si Paulo sa pagsisimula ng kanyang bagong trabaho sa Pilipinas. Sa tuwing nangyayari iyon, nakakaramdam ako ng pangamba at lungkot. Ngunit, nalampasan namin ito dahil sa aming tiwala sa isa't isa. Ang aming lingguhang video call tuwing weekend, ang aming naging sandalan. Detalyado naming ibinabahagi ang aming mga araw, sabay na nanonood ng pelikula, at kung minsan, ay sabay ding kumakain. Ipinapakita sa akin ni Paulo ang pagbabago ng panahon sa Pilipinas sa pamamagitan ng video at ibinabahagi ko naman sa kanya ang iba't ibang kaganapan sa New York. 2 beses sa isang taon, nagbibisita kami sa isa't isa. Paulit-ulit naming naranasan ang matinding kagalakan sa aming pagkikita sa airport at ang lungkot sa aming paghihiwalay. Ang 4 na taon ng long-distance relationship ay hindi naging madali. May mga pagkakataong naiinggit ako sa aking mga kaibigan na kasama ang kanilang mga kasintahan at may mga panahong umiiyak ako dahil kailangan kong harapin ang mahahalagang sandali ng mag-isa. Ang lungkot na nararamdaman ko kapag nag-iisa tuwing Thanksgiving o Pasko ay mahirap ilarawan sa salita. Ngunit tiniis ko ang lahat habang iniisip ang hinaharap na kasama si Paulo. Sa prosesong iyon, unti-unting lumaki ang aking kuryosidad sa buhay sa Pilipinas. Ang mga kwento ni Paulo tungkol sa Pilipinas, ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya at kultura, at ang mainit na komunidad lahat ay tila kaakit-akit sa akin. Nagsimula akong isipin na balang araw. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Nang sa wakas ay nag-propose si Paulo, hindi ako nag-atubiling sumagot ng oo. Sa loob ng 7 mahabang taon, lubos na naming nakilala ang isa't isa at sigurado na kami. Ang aming pag-ibig na lalong tumibay dahil sa long-distance relationship at ang maraming pagsubok na aming pinagdaanan ay nagpatunay sa katatagan ng aming relasyon. Ngunit nang ibalita ko sa aking mga magulang ang tungkol sa aming kasal at ang plano kong lumipat sa Pilipinas, isang hindi inaasahang reaksyon ang natanggap ko. Noong una, tila masaya sila. Mabait na binata si Paulo. At 7 taon na kayong magkasintahan. Kaya't kilalang-kilala nyo na ang isa't isa, sabi pa nila. Subalit, nang sabihin kong plano kong lumipat sa Pilipinas, biglang nagbago ang kapaligiran. Pilipinas? Bakit? Kailangan mo pa bang pumunta sa Pilipinas? Ang boses ng aking ama ay may halong pagkalito at pag-aalala. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba't pwedeng dito na lang magtrabaho si Paulo? Bakit kailangang ang anak natin pa ang pumunta sa malayong lugar na iyon? Ipinaliwanag ko na ang pamilya at karera ni Paulo ay nakaugat sa Pilipinas. Sinabi ko rin na mayroon akong malaking interes sa kultura ng Pilipinas at gusto kong subukan ang isang bagong kapaligiran. Ngunit lalo lamang lumaki ang kanilang pag-aalala. Makalipas ang ilang araw, tinawag ako ng aking ama para sa isang seryosong usapan. Sa ibabaw ng mesa, may mga iba't ibang materyales na nahanap niya sa internet. Elisa, alam mo ba talaga kung anong klaseng bansa ang Pilipinas? Sabi ng aking ama habang ipinapakita ang mga artikulo sa balita. Ang panganib ng madalas na lindol at bagyo, ang banta ng kahirapan, ang magulong politika, at ang mataas na krimen lahat ay naging dahilan ng kanilang pag-aalala. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan anumang oras ay maaaring magkaroon ng malaking sakuna o kaguluhan. Doon ba talaga kailangang manirahan ng anak namin? Ang boses ng aking ama ay puno ng taos-pusong pag-aalala. Mas naging emosyonal naman ang reaksyon ng aking ina. Napanood ko sa balita na mangmangban na ang Pilipinas daw ay isang lipunang hindi pala kaibigan sa mga dayuhan. Mahihirapan ka rin dahil sa pagkakaiba ng kultura. Ginamit niyang halimbawa ang mga problemang nangyari sa ilang komunidad ng mga imigrante sa Amerika upang ipahayag ang kanyang mga pangamba.
lalong tumindi ang pagtutol ng aking mga magulang sa paglipas ng mga araw, sa mga pagtitipon ng pamilya. Ito ang laging pangunahing paksa. Bakit kailangan mong pumunta sa ganoon kalayong lugar? Marami namang mas mabuting lalaki dito sa Amerika. Narinig ko na ang kultura sa silangan ay hindi pabor sa mga kababaihan. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, naninikip ang aking dibdib, lalo na ang aking ina. Tila nararamdaman niyang inaagaw sa kanya ang kanyang anak. Mahigit 20 taon kong pinalaki ang anak ko. Tapos, kailangan ko siyang ipadala sa ganoon kalayong lugar, sabi niya habang umiiyak. Ang makita ang aking ina na ganoon ay parang dinudurog din ang aking puso. Maging ang aking mga kaibigan ay nagbigay ng payo na puno ng pag-aalala. Kailangan mo pa ba talagang pumunta sa Pilipinas? Mahirap na nga ang long-distance relationship, pati ba naman paglipat doon? Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, tila nanghihina ang aking desisyon. Ang alitan sa aming pamilya na tumagal ng ilang linggo ay lalong lumalim. Sa hapagkainan, laging ito ang paksa at paulit-ulit lamang ang takbo ng usapan. Ang pag-aalala at pagtutol ng aking mga magulang at ang aking paninindigan at desisyon, tila may isang linyang hindi matatawid sa pagitan namin. Ang tiyak na sandali ay nangyari sa isang pagtitipon ng pamilya para sa Thanksgiving. Sa harap ng lahat, sinubukan muli akong kumbinsihin ng aking ama. Elisa, ito na ang huling tanong ko. Bakit sa dinami-dami ng lugar? Sa Pilipinas pa. Kung mahal mo si Paulo, hindi ba't pwede siyang manirahan dito sa Amerika? Bakit kailangang ang anak namin ang pumunta sa malayong lugar na iyon? Sa sandaling iyon, hindi ko na kayang magpaliwanag ng lohikal. Kahit na pag-usapan ko ang umuunlad na ekonomiya ng Pilipinas, ang pagiging palakaibigan ng mga tao, o ang world-class na serbisyo sa mga pribadong sektor, hindi sila makikinig. Sa huli, sinabi ko ang pinakatapat kong damdamin, dahil siya si Paulo. Bukod sa mga salitang iyon, wala na akong ibang paraan para magpaliwanag. Gusto kong makasama ang taong mahal ko. Iyon lang ang simple at malinaw na dahilan. Anumang bansa pa iyon, anumang pagsubok pa ang dumating, gusto kong harapin iyon kasama siya. Tila natigilan ang aking mga magulang sa sagot na iyon. Bumuntong hininga ng malalim ang aking ama, at tumalikod naman ang aking ina. Gaano katagal kaya ang naramdaman kong katahimikan sa sandaling iyon? Sa gitna ng mabigat na katahimikan sa pagtitipon ng buong pamilya, para akong nag-iisang nakatayo. Ang paghahanda para sa kasal ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Sinabi ng aking mga magulang na dadalo sila sa kasal, ngunit ramdam kong isinara na nila ang kanilang mga puso. Mula sa pag-book ng venue hanggang sa pagpili ng damit. Gusto kong humingi ng tulong sa aking ina, ngunit hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati. Sa araw ng kasal, pilit silang ngumingiti. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ramdam ko ang pag-aalala at lungkot. Maging nang dumating ang mga magulang ni Paulo mula sa Pilipinas, mayroong ilangan sa hangin, bukod sa hadlang sa wika, tila mas mataas ang pader sa pagitan ng kanilang mga puso. Pagkatapos ng aming honeymoon, sa araw ng aming pagsakay sa eroplano papuntang Pilipinas, napakasakit ng aming pagpapaalam sa airport. Hanggang sa huli, sinabi ng aking ina, "Kung mahihirapan ka talaga, umuwi ka lang anumang oras." Ngunit alam na alam ko ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Umaasa ang aking mga magulang na mabibigo ako at agad na babalik, o kahit man lang ay madalas kaming magkikita. Ang imahe ng aking mga magulang habang lumingon ako bago pumasok sa gate ng airport ay hindi ko malilimutan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal, at ang mga luha sa kanilang mga mata habang kumakaway. Kaya't sa kabila ng pagtutol ng aking mga magulang, pinakasalan ko si Paulo at pumunta sa Pilipinas. Ito ay isang pagpili para makasama ang taong mahal ko, ngunit kasabay nito ay isang desisyon na nag-iwan ng malaking sugat sa relasyon ko sa aking pamilya. Ngunit hindi ako nagsisisi. Naniniwala akong balang araw ay maiintindihan din nila ako. Dala lamang ang tiwalang iyon. Sinimulan ko ang isang bagong buhay sa isang di pamilyar na lupain. Lumipas ang ilang buwan mula nang dumating ako sa Pilipinas. At unti-unti na akong nasanay sa buhay dito.
Nanirahan kami ni Paulo sa isang magandang condominium sa Bonifacio Global City. Noong una, lahat ay bago para sa akin. Mula sa paraan ng pagbati ng mga kapitbahay na nakakasabay ko sa elevator, hanggang sa sistema ng administrasyon ng kondo at paggamit ng mga delivery locker, kailangan kong matutunan ang lahat isa-isa. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang wika. Ang Tagalog na itinuro sa akin ni Paulo ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na pag-uusap. Nahihirapan akong hanapin ang mga gusto kong bilhin sa supermarket at naranasan kong mataranta sa isang kalapit na salon dahil hindi kami magkaintindihan. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang kabaitan ng mga tao. Kapag nagsasalita ako sa aking pautal-utal na Tagalog, sinisikap nilang intindihin ako hanggang sa huli. At ang mga marunong mag-Ingles ay aktibong tumutulong, lalo na si Aling Susan, na nakatira sa parehong palapag, ay isang malaking tulong. Madalas niya akong bigyan ng ulam kapag nag-iisa ako. Noong una ay nahihiya ako, ngunit ramdam ko ang kanyang mainit na kalooban. Mahirap siguro para sa'yo dahil galing ka sa ibang bansa, sabi niya, habang tinuturuan ako kung paano magluto ng mga pagkaing Pilipino. Natutunan ko ang pagluluto ng adobo, sinigang, at kare-kare. Hindi rin naging madali noong una na makipagkaibigan sa mga batang ina sa aming kondominium. Dahil sa pagkakaiba sa kultura at hadlang sa wika, mahirap sumali sa kanilang mga usapan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagsimula akong dumalo sa maliliit na pagtitipon sa kondo at unti-unti kaming naging malapit habang nakikinig sa kanilang mga kwento tungkol sa edukasyon ng mga bata, trabaho ng asawa, at pamilya ng biyenan. Marami akong natutunan tungkol sa buhay ng mga babaeng Pilipino. Ang pag-aalaga ni Paulo ay malaking suporta rin. Pag-uwi niya, galing sa trabaho, lagi niyang tinatanong kung kumusta ang araw ko. At tuwing weekend, sabay kaming namamasyal sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para maranasan ko ang kulturang Pilipino. Nagpunta kami sa Intramuros, National Museum, at iba't ibang mall. At unti-unting lumalim ang aking pangunawa sa bansang ito. Pagkalipas ng halos 2 taon, masasabi kong tahanan ko na talaga ito. Ang tanawin ng mga gusali at parke mula sa aking bintana, pagkagising sa umaga, ang ingay ng mga sasakyan, at ang pagbati sa mga kapitbahay lahat ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Gumaling na rin ng husto ang aking kakayahan sa Tagalog at ngayon ay nakikipagbiruan na ako sa aking mga kapitbahay. Isang araw, dumating ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay, pagbubuntis. Ang kagalakan na naramdaman ko nang makumpirma ito sa ospital ay hindi ko malilimutan. Niyakap ako ng mahigpit ni Paulo habang may luha sa kanyang mga mata at matagal kaming nababad sa kaligayahan. Ngunit kasabay nito, may halo akong naramdamang lungkot. Masakit sa dibdib ang katotohanang hindi ko maibabahagi ang masayang balitang ito sa aking mga magulang. Dahil halos 3 taon kaming hindi nag-usap, hindi madaling tumawag bigla. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, naglakas loob akong tumawag. Hindi ko malilimutan ang kaba habang nagri-ring ang telepono. Nang marinig ko ang boses ng aking ina na nagsabing, "Hello?" Halos maiyak ako. "Ma, ako to, si Elisa." Nagkaroon ng sandaling katahimikan, ngunit tila masaya ang aking ina. "Buntis ako," nang sabihin ko ang mga salitang ito. Sandaling natigilan ang aking ina. At bigla, nanginginig ang kanyang boses nang sabihing, "Talaga, ito ay boses na may halong saya, gulat, at komplikadong emosyon." Kinausap din ako ng aking ama. "Congratulations," sabi niya, ngunit mayroon pa ring ilangan sa hangin. Gayunpaman, hindi niya maitago ang kanyang pananabik sa pagkakaroon ng apo. "Kumusta ka na?" tanong niya. Nag-aalala sa aking kalagayan. Dahil sa tawag na iyon, unti-unting dumalas ang aming komunikasyon. Madalas magtanong ang aking ina tungkol sa aking pagbubuntis, nag-aalala kung kumusta ang mga ospital sa Pilipinas at kung kumakain ba ako ng maayos. Ang 3 taong hidwaan ay unti-unting natutunaw. Nang nasa ika-7 buwan na ako ng pagbubuntis, maingat na sinabi ng aking ina, "Elisa, gusto sana naming pumunta dyan sa Pilipinas para makita ka, pwede ba?"
Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging komplikado ang aking nararamdaman. Masaya ako, ngunit kasabay nito ay nag-aalala. Hindi ko mahulaan kung paano tatanggapin ng aking mga magulang ang Pilipinas. Pumunta kayo, ma. Gustong-gusto ko na kayong makita. Sa huli, iyon ang isinagot ko. Si Paulo ay lubos ding sumang-ayon. Kapag nakita ng mga magulang mo ang Pilipinas ng personal, siguradong maiintindihan nila, sabi niya. Nang mapagdesisyonan ang pagbisita ng aking mga magulang, sabik ako sa isang banda, ngunit sa kabilang banda ay kinakabahan. Hindi lang dahil sa kaba ng muling pagkikita pagkatapos ng 3 taon, kundi higit sa lahat. Nag-aalala ako kung anong impresyon ang maiiwan sa kanila ng Pilipinas. Baka ang mga negatibong aspeto lamang ang kanilang makita at lalo pang lumaki ang hindi pagkakaunawaan. Dumating ang araw na lumapag ang eroplano nila sa NAIA. Sinundo namin sila ni Paulo sa airport. Nang makita ng aking mga magulang ang aking malaking tiyan, naantig sila ngunit kasabay nito, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iingat habang inililibot ang kanilang paningin. Mula sa sandaling lumabas kami ng airport, nagsimula na ang reaksyon ng aking mga magulang. Ito ba talaga ang Pilipinas? Narinig kong bulong ng aking ama. Tila nagulat siya sa modernong pasilidad at sistema ng airport. Ang layo sa iniisip ko. Sabi naman ng aking ina, habang palingalinga, habang sakay kami ng sasakyan papunta sa BGC, walang tigil sa pagtingin sa labas ng bintana ang aking mga magulang. Ang malinis at maayos na tanawin ng lungsod, ang organisadong daloy ng trapiko sa Skyway, at ang kalmadong kilos ng mga tao lalo silang napapaisip. Sabi nila magulo raw ang bansang ito, pero bakit parang napakatahimik? Mahinang bulong ng aking ina. Lalo silang nagulat nang makarating kami sa aming destinasyon. Ang komplikadong sistema ng mga kalsada ay napaka-organisado. Ang mga malinaw na signage, electronic display boards, at ang disiplinadong pag-uugali ng mga motorista lahat ay isang sariwang pagkabigla para sa kanila. Pagdating namin sa bahay, naging komplikado ang ekspresyon ng aking mga magulang. Tila nawalan sila ng salita nang makita ang magandang kondominium, ang malinis na kapaligiran, at ang mga modernong pasilidad. Dito ka talaga nakatira? Tanong nila na parang hindi makapaniwala. Pagpasok sa aming unit, nagpatuloy ang kanilang pagkamangha mula sa kultura ng pag-iiwan ng sapatos sa pasukan hanggang sa modernong banyo na may bidet at iba't ibang high-tech na appliances, lahat ay bago para sa kanila. Lalo na nang maamoy nila ang bagong saing na kanin mula sa rice cooker. Hindi ako makapaniwalang ganito kabango, sabi nila, nang may paghanga. Unang gabi, tahimik kaming naghapunan sa bahay. Inihanda ni Paulo ang isang espesyal na Filipino dinner. Kahit na nanibago sila sa mga pagkaing unang beses nilang matikman, sinikap nilang tikman ang bawat isa. Itong adobo, mas masarap pala kaysa sa inaasahan ko, sabi ng aking ina na may ngiti. At tila gumaan ng kaunti ang kapaligiran. Gabi na at mukhang pagod na sila. Kaya sinabi kong magpahinga na sila. Ngunit dahil sa jet lag, tila hindi sila makatulog. Noon ko iminungkahi, may malapit na park dito. Gusto nyo bang maglakad-lakad? Noong una, nag-atubili sila. Lampas na kasi ng 11:00 ng gabi. Okay lang bang lumabas ng gabi? Tanong nila na may pag-aalala. Sa New York, hindi nila iyon maiisip. Okay lang. Ligtas na ligtas dito, sabi ko. Ipinaliwanag din ni Paulo. Ligtas po dito sa Pilipinas kahit gabi. Sa huli, nag-aalangan man, ay isinuot nila ang kanilang mga jacket at sumama sa akin sa labas. Lumabas kami ng kondominium at nagtungo sa kalapit na park. Ang malinis na daanan na maliwanag na naiilawan at ang mga taong namamasyal kahit hating gabi na muli silang nagulat. Talaga palang malayang nakakalakad ang mga tao ng ganito. Sabi nila na parang hindi makapaniwala. May mga binatang tahimik na nakaupo habang nagse-cellphone, may isang lola na ipinapasyal ang kanyang aso, at mga estudyanteng bumibili ng pagkain sa convenience store. Lahat ng tanawin ay isang bagong mundo para sa kanila. Ibang-iba sa kapaligiran ng New York sa gabi. Ito ba talaga ang bansang sinasabi nilang magulo?
Mahinang bulong ng aking ama. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking dibdib. Naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang kanilang mga maling akala tungkol sa Pilipinas. Bago umuwi, dumaan kami sa isang convenience store. Humanga na naman sila sa sistema ng 24 oras na convenience store, sa dami ng produkto, at sa malinis na pagkakaayos nito. Mas organisado pa yata kaysa sa Amerika. Sabi nila, noong gabing iyon, tahimik na sinabi sa akin ng aking mga magulang, Elisa, baka nagkamali kami ng akala tungkol sa Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sobrang saya ko. Hindi ko inasahan na sa loob lamang ng isang araw ay magbubukas na sila ng kanilang isipan ng ganito. Ngunit simula pa lamang ito. Sa mga susunod na araw na mananatili sila sa Pilipinas, mas malalaki pang pagkabigla ang kanilang mararanasan. Noong gabing iyon, natulog ako na puno ng pag-asa. May tiwala akong makikita nila ang tunay na Pilipinas. Kinabukasan, maagang nagising ang aking mga magulang. Dahil sa jet lag, ngunit higit pa roon, tila hindi maalis sa kanilang isipan ang mga nakita nila sa aming paglalakad kagabi. Habang naghahanda ako ng almusal, bumulong ang aking ina habang nakatingin sa labas ng bintana, ang tahimik at payapa. Ang mga tunog na naririnig mula sa iba't ibang bahagi ng kondominium ay bago para sa kanila. Ang maayos na pagtatapon ng basura ng mga residente, ang mahinahong pag-uusap ng mga inang naghahatid sa kanilang mga anak, at ang ritmikong yabag ng mga nagjo-jogging lahat ay iba sa New York. Elisa, tingnan mo iyon, sabi ng aking ama habang nakaturo sa ibaba mula sa aming balkonahe. Sa isang sulok ng kondominium, nakita niya ang mahusay na sistema ng seguridad ng gusali at ang mga residente na sumusunod sa mga patakaran. Ang paraan ng pagbati ng mga guwardiya at staff sa mga residente ay talagang nakakagulat para sa kanila. Sa Amerika, bihira kang makakita ng ganitong klaseng serbisyo, sabi ng aking ina na may paghanga, lalo na nang makita niya ang isang matandang babae na tinutulungan ng isang batang empleyado. Bumulong siya. Iyan siguro ang tunay na progresibong kultura. Pagkatapos ng almusal, nagpunta kami sa kalapit na supermarket para mamili. Habang sakay ng tren, MRT, isa na namang pagkabigla ang naranasan nila. Nakita nila ang priority seats. Nang tumayo ako sa harap nito, isang estudyante ang agad na tumayo para paupuin ako. Sige po, ma'am. Sabi ng estudyante na may ngiti, halos maiyak ang aking ina. Sa subway sa New York kahit buntis ka, hindi madaling paupuin, sabi niya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa estudyante hanggang sa bumaba ito. Pagdating sa supermarket, mas malaki pa ang kanilang pagkamangha. Mula sa pasukan, ang mga organisadong shopping cart, malinis na display, at higit sa lahat, ang napakaraming pagpipilian ng produkto ay bumighani sa kanila. Mas organisado pa ito kaysa sa malalaking supermarket sa Amerika, sabi ng aking ama na may gulat. Lalo na sa seksyon ng mga sariwang produkto, doon sila tunay na humanga. Ang bawat gulay ay maingat na nakabalot at detalyadong nakasulat ang pinagmulan at impormasyon sa nutrisyon. Sa seksyon ng isda, nagulat ang aking ina na may serbisyo kung saan ang staff ay handang linisin ang isda para sa iyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadetalyadong serbisyo, sabi niya. Sa pagbabayad, lalo silang nagulat. Nang makita ang modernong sistema ng self-checkout at ang iba't ibang paraan ng pagbabayad, humanga ang aking ama, ganito na pala kaabante ang teknolohiya. Nang makita niya si Paulo na madaling nagbayad gamit ang kanyang smartphone, bumulong siya. Mas moderno pa kaysa sa Amerika. Paglabas ng supermarket, kumain kami ng tanghalian sa isang kalapit na kainan. At doon ay may isa na namang nakakagulat na nangyari. Napakabilis dumating ng aming in-order na pagkain. Wala pang 10 minuto, ang mainit na pagkain ay nasa aming mesa na. Ganito kabilis at masarap kaya? At nag-aalalang sabi ng aking mga magulang. Ngunit pagkatapos ng unang subo, tuluyan nang nagbago ang kanilang isip. Paano nila nagagawang ganito kabilis at kasarap? Sabi ng aking ina habang sunod-sunod na kumakain. Lalo siyang humanga sa masarap na sabaw ng sinigang
at sa sistemang maraming kasamang side dish. Sa mga restaurant sa Amerika, kahit tubig ay may bayad, pero dito ang daming kasama, sabi niya. Sa hapon, mayroon akong regular na check-up sa Obgyn, kaya't isinama ko sila sa ospital. Pagdating sa ospital, nagulat sila sa kalinisan at organisadong sistema nito. Mula sa reception hanggang sa waiting area at consultation, lahat ng proseso ay digitalized. Habang naghihintay sa waiting area, pinagmasdan nila ang paligid. Humanga sila sa mga komportableng upuan para sa mga buntis, sa malumanay na musika. Mas maalaga pa yata sila dito kaysa sa mga ospital sa Amerika, sabi ng aking ina. Pagpasok sa consultation room, lalo silang nagulat. Ang mabait at detalyadong paliwanag ng doktor, ang pagsusuri gamit ang mga modernong kagamitan, at higit sa lahat, ang 4D ultrasound na malinaw na nagpapakita sa sanggol lubos silang namangha. Ang apo natin, ang linaw-linaw na, sabi ng aking ina habang umiiyak. Dahil sa kabaitan ng doktor na magpaliwanag din sa Ingles, lubos na naantig ang aking ama. Ang mga medical staff pala sa Pilipinas ay ganito kababait at kagagaling, sabi niya. Nang malaman nilang mas mura pa ang bayarin kaysa sa inaasahan, lalo silang nagulat. Paglabas ng ospital, dumaan kami sa isang kalapit na coffee shop at doon unang naranasan ng aking mga magulang ang cafe culture ng Pilipinas. Nagulat sila na libre ang wifi at malayang magamit ang mga saksakan sa Amerika. Kailangan mo pang itanong ang wifi password. Pero dito libre lang, sabi ng aking ama habang nagkakape. Tahimik silang nag-uusap habang tinitingnan ang malinis na tanawin sa labas, ang mga taong maayos na naglalakad at ang payapang pang-araw-araw na buhay. Bumulong ang aking ina. Ibang-iba talaga sa inaakala natin. Gabi na. At pauwi na kami nang makaranas kami ng isa pang bagay. Sa istasyon ng tren, nakita namin ang isang matandang naka-wheelchair at ang mga kabataan ay natural na lumapit para tumulong. Kahit hindi sila nag-uusap, nagkaintindihan sila sa tingin at tinulungan ang matanda. Lubos silang naantig. Natural na sa lipunang ito ang ganitong pag-aalaga, sabi ng aking ama. At inamin niyang, wala pala talaga tayong alam tungkol sa Pilipinas. Unti-unti nang lumalabas ang kanilang pagsisisi sa pagtutol nila 3 taon na ang nakalipas. Pagdating sa bahay, habang naghahanda ng hapunan, umorder si Paulo ng pizza online. Gaano kaya kabilis darating ang pagkain? Tanong ng aking mga magulang na may interes. At sa katunayan, wala pang 20 minuto ay dumating na ito. Nang makita nila ang mainit na pizza na maayos na nakabalot, muli silang nagulat. Ang galing talaga ng sistemang ito, sabi ng aking ama. Pagkatapos tikman ang pizza, nasiyahan sila. Masarap at mabilis ang serbisyo. Lalo silang humanga sa real-time tracking system ng delivery app, ginagawang napakadali ng buhay dahil sa teknolohiya. Sabi nila, habang naghahapunan, pinag-usapan nila ang mga naranasan nila sa buong araw. Ang kaayusan sa komunidad, ang pag-aalaga sa tren, ang sistema sa supermarket, ang serbisyo sa ospital, at ang kabaitan ng lipunan. Elisa, wala pala talaga kaming alam, sabi ng aking ina habang hawak ang aking kamay. Ngayon, medyo naiintindihan ko na kung bakit gusto mong manirahan dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging komplikado ang aking pakiramdam. Sa isang banda, nang hinayang ako sa 3 taong nasayang. Anak, nagkamali ang tatay mo, seryosong sabi ng aking ama. Hindi ko alam na ganitong bansa pala ang Pilipinas. Naiintindihan ko na kung bakit masaya ka dito. Sa sandaling iyon, halos maiyak ako. Gabi na at muli kaming lumabas para maglakad-lakad. Ngunit ngayon ay ibang-iba na ang reaksyon nila. Hindi nagulat, kundi paghanga ang nasa kanilang mga mata habang tinitingnan ang paligid. Ang mga daan na ligtas lakaran kahit hating gabi, ang mga taong tahimik na nag-uusap, at ang payapang kapaligiran lahat ay isang bagong tuklas para sa kanila. Dumaan kami sa convenience store para bumili ng ilang bagay, at muli silang humanga sa 24 oras na sistema at sa mabait na serbisyo ng staff. Ang ganitong kaginhawahan, bihira sa Amerika,
sabi ng aking ama. Pauwi? Tahimik na sinabi ng aking ama. Elisa, hindi ka pala nagkamali. Ang isang salitang iyon ay may malaking kahulugan para sa akin. Ang 3 taong hindi pagkakaunawaan, pagkakahiwalay, at kalungkutan ay unti-unting natutunaw dahil sa isang salitang iyon. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit pinili mo ang bansang ito, dagdag ng aking ina. Mabait si Paulo. At ang bansang ito ay ibang-iba sa inaakala namin. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Bago matulog noong gabing iyon, sinabi sa akin ng aking mga magulang, bukas, gusto pa naming makita ang maraming bagay. Ang kaba at pag-aalala noong unang araw ay napalitan na ng kuryosidad at pananabik. Tuwang-tuwa ako dahil nagsisimula na nilang maunawaan ang tunay na Pilipinas, ngunit simula pa lamang ito. Mas marami pang karanasan ang naghihintay sa kanila. At mayroon akong tiwala na ang mga karanasang iyon ang tuluyang magpapabago sa kanilang mga puso. Ang huling ilang araw na pananatili ng aking mga magulang sa Pilipinas ay naging napakamakabuluhan. Ngayon, hindi nagulat kundi paghanga at hindi na pag-aalala kundi kapanatagan ang nararamdaman nila habang tinitingnan ang Pilipinas. Lalo na habang pinagmamasdan nila ang aking pagbubuntis. Direkta nilang naramdaman kung gaano ka-stable at kasaya ang buhay dito. Sa huling araw, bago kami pumunta sa airport, sinabi nilang gusto nilang muling maglakad-lakad sa aming lugar. Ang daan na linggo-linggo nilang nilalakaran ay tila ibang-iba na ngayon. Ang mga residenteng nagpapasyal ng aso at ang mga batang ligtas na nagtatakbuhan lahat ay tila isang payapang pang-araw-araw na buhay para sa kanila. Napakagandang lugar, sabi ng aking ina habang hinihimas ang aking tiyan. Ang swerte ng apo natin na lalaki sa ganitong kapaligiran. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naluha ako. Ang taong 3 taon na ang nakalipas ay todo tutol sa Pilipinas. Ngayon ay panatag na. Sa sasakyan papuntang airport, tahimik na sinabi ng aking ama, Elisa, patawarin mo si Papa. Masyado kaming ignorante tungkol sa Pilipinas. Tama ang naging desisyon mo. Katabi niya si Paulo na yumuko at nagsabing, Salamat po tito, tita, sa pag-unawa ninyo. Ang aming pagpapaalam sa airport ay ibang-iba sa nangyari 3 taon na ang nakalipas. Noon, puno iyon ng lungkot at pag-aalala. Ngunit ngayon, mas nangingibabaw ang panghihinayang sa pag-alis at pananabik sa muling pagkikita. Mahigpit na hinawakan ng aking mga magulang ang aking kamay at sinabing, Babalik kami para sa panganganak mo. Mag-ingat ka hanggang sa araw na iyon. At sinabi niya kay Paulo, Paulo, alagaan mo ang anak namin. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang kamay ni Paulo. Nang makita ko iyon, naramdaman kong napakarami na ngang nagbago. Hindi ka panipaniwala na ang 3 taong malamig na panahon ay naging ganito kainit sa loob lamang ng 1 linggo. Pagkaalis ng aking mga magulang, naging napakadalas ng aming komunikasyon. Halos araw-araw silang tumatawag para kumustahin ako. At narinig ko ring ipinagmamalaki nila sa kanilang mga kaibigan ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Nagkaroon pala kami ng maling akala, sabi nila, habang masigasig na ipinapaliwanag sa mga tao sa kanilang paligid ang mga magagandang bagay tungkol sa Pilipinas. Lalo na ang aking ina. Tumaas ang interes niya sa pagkaing Pilipino. Bumibili raw siya ng toyo at suka sa isang Asian store sa New York at sinusubukang magluto sa bahay. Sinubukan kong lutuin ang adobo na itinuro mo. At masarap, sabi niya sabay padala ng litrato. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay isinilang ko na ang aking sanggol. Medyo mas maaga siya sa inaasahan, kaya't agad kong tinawagan ang aking mga magulang at wala pang 1 linggo ay nakarating na sila sa Pilipinas. Ang ekspresyon ng aking mga magulang nang unang makita ang kanilang apo ay hindi ko malilimutan. Umiyak ang aking ina at sinabing, siya na ang pinaka-cute na sanggol sa buong mundo. Ang aking ama, nakaraniwang tahimik, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha habang tinititigan ang sanggol. Sa pagbisitang ito, isa na namang aspeto ng Pilipinas ang kanilang natuklasan.
Naranasan nila ang sistema ng postnatal care sa ospital at lubos silang humanga. Sa Amerika, pagkatapos manganak, agad kang pinapauwi. Pero dito, ganito kaorganisado ang pag-aalaga. Sabi nila, ang propesyonal na pangangalaga, pamamahala sa nutrisyon, at serbisyo para sa bagong silang nasanggol lahat ay isang bagong karanasan para sa kanila. Pagkauwi namin sa bahay kasama ang sanggol, patuloy silang namangha sa sistema ng pag-aalaga ng bata sa Pilipinas. Ang mabait at propesyonal na konsultasyon sa pediatrician, ang sistema ng pagbabakuna, at ang kalidad at kaligtasan ng mga gamit ng sanggol, lahat ay sistematikong pinamamahalaan. Para sa pagpapalaki ng anak, baka mas maganda pa sa Pilipinas kaysa sa Amerika, sabi ng aking ina. Nang sabihin niya iyon, nakaramdam ako ng malaking pagmamalaki. Sa pagbisitang ito, nanatili sila ng mahigit 1 buwan. Habang kasama ang kanilang apo, mas malalim nilang naranasan ang buhay sa Pilipinas. Nakita ko silang natural na nakikipag-usap sa ibang mga lola sa isang kalapit na kafe at sanay na silang mamili sa supermarket. Lalo na, ang ikinahanga nila ay ang kaligtasan. Kahit gabi, pwede kang lumabas kasama ang mga bata nang walang takot, di ba? Sa New York, hindi mo iyon maiisip, sabi nila. Tuwing gabi, sabay-sabay kaming lumalabas para ipasyal ang sanggol na nasa stroller at napaka-natural ng kanilang kilos. Pag-alis ng aking mga magulang, lalong dumalas ang aming komunikasyon. Ngayon, interesado na sila sa mga balita tungkol sa Pilipinas at nagsimula na raw silang manood ng mga teleserye. Gusto naming mas makilala ang bansang tinitirhan mo, sabi nila. Makalipas ang ilang buwan, muli silang bumalik sa Pilipinas. Ngayon, plano nilang manatili ng mas matagal. Ang dahilan nila ay gusto nilang masubaybayan ang paglaki ng kanilang apo, ngunit sa totoo lang, malaking dahilan din ang pagiging komportable nila sa buhay sa Pilipinas. Sa pagbisitang ito, isang nakakagulat na pagbabago ang ipinakita nila. Nagsimula silang mag-aral ng Tagalog. Mula sa mga pangunahing bati tulad ng magandang umaga at salamat, hanggang sa mga ekspresyon tulad ng ang cute at masarap. Ang kanilang pagsisikap na magsalita sa Tagalog tuwing bumabati sa mga kapitbahay ay nakakaantig, lalo na ang aking ama. Patuloy siyang humanga sa epesyenteng sistema ng Pilipinas. Ang delivery system kung saan ang in-order online ay dumarating kinabukasan, ang pampublikong transportasyon kung saan konektado ang mga tren at bus, at ang libreng wifi sa lahat ng pampublikong lugar. Ang ganitong infrastruktura, bihira sa New York, sabi niya. Ang aking ina naman ay tuluyan ng nabighani sa kultura ng pagkain. Pumupunta siya sa kalapit na palengke para bumili ng mga sangkap at nagpapaturo kay Aling Susan ng mga pagkaing Pilipino. Hindi ko akalain na may ganito kalalim na kultura ng pagkain, sabi niya habang sumusubok ng bagong luto araw-araw. Pagkatapos ng 3 buwang pananatili, ang sinabi nila bago bumalik sa Amerika ay talagang tumatak sa isip ko. Kamakailan lang. Mas nararamdaman kong hindi komportable sa New York. Hindi ka makalabas ng panatag sa gabi. Sabi nila, habang detalyadong ikinukwento ang pagkakaiba ng Pilipinas at Amerika. Sa New York, kailangan mong mag-ingat kahit sa pagsakay ng subway at mapanganib maglakad mag-isa sa gabi. Pero dito, kasama mo pa ang apo mo sa night walk. Ang mga salitang iyon ng aking ina ay talagang tumagos sa aking puso. Ang pamumuhay ng walang pangunahing takot para sa kaligtasan, direktang naranasan nila kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Sinabi rin ng aking ama na dahil sa isyu ng baril, lagi silang tensyonado, ngunit dito, walang ganoong alalahanin at paulit-ulit niyang pinuri ang kapayapaan sa Pilipinas. Lalo na sa isyu ng kaligtasan sa mga paaralan at pampublikong lugar, mas panatag daw sila sa Pilipinas. Ang kahusayan sa mga proseso ng gobyerno ay isa ring nagpamangha sa kanila. Sa Amerika, ang simpleng papeles ay inaabot ng ilang linggo. Ngunit dito sa Pilipinas, karamihan ay napoproseso sa loob ng 1 araw o ilang araw lamang.
Ang kahusayang ito ay dapat talagang tularan, sabi ng aking ama. Ilang buwan matapos silang bumalik sa Amerika, isang nakakagulat na balita ang natanggap ko. Seryoso raw nilang pinag-iisipan na lumipat sa Pilipinas pagkatapos nilang magretiro. Matanda na rin kami, kaya gusto naming manirahan sa isang ligtas at komportableng lugar kasama ang aming apo. At sa katunayan, sinimulan na nila ang paghahanda para sa kanilang paglipat. Nagsimula silang mag-aral ng Tagalog ng mas sistematiko at nagsaliksik tungkol sa health insurance system at mga welfare policy para sa mga senior citizen. Ang medical system sa Pilipinas ay mas organisado at mas mura kaysa sa Amerika, sabi nila habang gumagawa ng konkretong plano. Narinig ko ring madalas na nilang ikwento ang Pilipinas sa kanilang mga kaibigan. Dahil sa anak ko, natuklasan ko ang ganda ng Pilipinas. Sabi raw nila habang ipinagmamalaki ang mga magagandang bagay tungkol sa bansa. Isipin mo, ang mga taong dati nag-aalala na ipinadala nila ang kanilang anak sa isang kakaibang bansa, ngayon ay nagsasabing, ganoon pala, kagandang bansa ang Pilipinas. Tila isang malaking pagbabago. Lumipas ang ilang taon, at ang pagbisita ng aking mga magulang sa Pilipinas ay naging routine na. 3 beses sa isang taon, siguradong dumarating sila. At sa bawat pagdating, nananatili sila ng ilang buwan. Ang pinakamasayang bahagi raw para sa kanila ay ang oras na kasama ang kanilang apo. Lalo na nang lumaki ang aking anak na babae at natutong magsalita ng Tagalog at Ingles nang sabay labis silang nasiyahan. Gaano karaming oportunidad ang makukuha ng isang batang lumaki sa ganitong international environment, sabi nila habang kinikilala ang mga benepisyo ng bilingual na edukasyon. Ngayon, sinasabi sa akin ng aking mga magulang, talagang matalino ang naging desisyon mo. Ang mga taong 3 taon na ang nakalipas ay tumutol ng bakit sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas pa, ngayon ay nagsasabing, baka mas maganda pa ngang manirahan sa Pilipinas. Ramdam ko na napakarami na ngang nagbago. Ako mismo ay hindi na nakakaramdam ng kalungkutan dahil sa pagiging malayo sa pamilya. Ngayon, itinuturing na ng aking mga magulang ang Pilipinas bilang kanilang pangalawang tahanan at labis nilang pinahahalagahan ang oras na kasama ang aming pamilya. Tila natagpuan namin ang tunay na kahulugan ng pamilya na lumalampas sa kultura at bansa. Ngayon, ang aming pamilya ay hindi na lamang pinag-isa, kundi nagiging isang bagong anyo ng pamilya. Isang pamilyang nagpapahalaga sa 2 kultura, ang Pilipinas at Amerika. At higit sa lahat, isang pamilyang nag-uunawaan at gumagalang sa isa't isa. Ang desisyon na tinutulan noong una ay nagdulot pala ng mas malaking kaligayahan para sa aming lahat. Sa tuwing sinasabi ng aking mga magulang, kami naman ang pupunta diyan, napupuno ako ng pasasalamat. Ang ganda ng Pilipinas na direkta nilang naranasan at naramdaman at ang kanilang pag-unawa at pagmamahal sa akin at sa aking pamilya, iyon ang nagbigay daan sa lahat ng pagbabagong ito. Ngayon, kami ay tunay na isang buong pamilya.